Eksklusibong subdivision ito. Sino bang nagpahintulot sa'yo na iparada ang sirain mong motor dito? Mga kuya, maawa naman kayo. May pamilya pa akong binubuhay. Ibigay nyo na ang susi ng motor. Aalis na ako ngayon din. Dumapa ka at linisin mo ito gamit ang bibig mo. Pagkatapos, ibabalik ko ang susi ng motor mo. Mga manggagawa rin tayong lahat. Kailangan bang ganyan ka-brutal? Tigilan mo na ang mga dahilan mo. Kainin mo na yan. Ngayon din. Ano ba? Anong ginagawa niyo? Tumigil kayong lahat. Delivery rider. Maswerte ka ngayon. Salamat. Maraming salamat. Chairman Chen, nahanap din namin kayo. Chairman Chain, mali ang pagkakilala nyo. Isang delivery rider lang ako. Hindi po kami nagkakamali. Kayo po ang bagong chairman ng Tianhai Group. Ano? Ganito po kasi yun. Ang inyong ama, si Chin Tian, ang chairman ng aming grupo. Ngunit kamakailan lang ay pumanaw siya. Ang kanyang kanibong bilyon sa mana ay mapupunta sa inyo ng buo. Ang tatay ko? Ito ang aking calling card. Makipag-ugnayan lang kayo kung kailangan niyo ako. At itong black card, magamit niyo muna ito para sa mga pangangailangan niyo. Noong bata pa ako, iniwan kami ng tatay ko. Hirap na hirap kami ng nanay ko. Ni hindi ko man lang siya nakita. Paano siya magiging tatay ko? 1,000 bilyong pisong mana? Malamang isa siyang manloloko. Umuwi na lang muna ako at maligo. Zhao Dongfeng, anong nagmamadali mo? Hindi naman matibay ang sopang ito. Baka masira. Anong kinakatakot mo? Kung masira man, ipabili mo sa asawa mo. Ay nako. Dahan-dahan ka nga. Chin Yunhai, bakit ka biglang umuwi? Ni hindi man lang nagpaalam. Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Buong puso kitang inalagaan. Ganito ka pala sa akin. Sino siya? Sino ang lalaking ito? Lalaki? Sasabihin ko sa'yo, ito ang kilalang Presidente Chao ng Chao Grupo. Sa itsura mong yan, hindi mo siya maaabot sa buong buhay mo. Ikaw si Chin Yun ha. Kaya pala hinahamak ka ng asawa mo. Pero ang asawa mo, ang ganda-ganda talaga niya. Ikaw, pag-isipan mong mabuti. Kapag ako, si Zhao Dongfeng, ay umapak, yanig ang buong linhay. Kung hawakan mo lang ako ng isang buhok, gagawin kitang walang-wala sa lungsod na ito. Wala ka pang mapaglimusan. Wala ka talagang kwenta. Pinatulog ng ibang asawa mo, ni hindi ka man lang umimik. Tama ang sinabi ng asawa mo. Wala ka talagang kwenta. Kayong dalawang to, alis na kayo ngayon din sa bahay ko. Bahay mo? Nababaliw ka na ba, Chin Yunhai? Nakasulat sa titulo ng lupa ang pangalan ng anak natin. Wala kang kinalaman dito. Gumawa ka ng kahihiyang ganito. Tapos banggitin mo pa ang anak natin? Xiao Kai, tamang-tama ang pagdating mo. Alam mo ba na ang nanay mo ay kasama nitong lalaking ito? Umalis ka diyan. Tatay, nanay. Ano ang tawag mo sa kanya? Siyempre tatay, baka naman. Ikaw ang tatawagin kong tatay? Pinaghirapan kitang palakihin. Paano mo nagawa to? Tigil, mula ngayon, Zhao Kai na ang pangalan ko. Si Zhao Dongfeng ang tunay kong tatay. Hindi. Mabuting anak. Gusto ng tatay mo ang mga sinabi mo. Gusto mo ng kotse, di ba? Bukas, ibibigay ko sa'yo. Salamat tatay. Oo nga pala anak, itong taong ito, pinapaalis pa kami ng tatay mo. Ikaw, nagwawala ka na ba? Bahay ko ito. Ikaw ang dapat umalis. Pirmahan mo na to at umalis ka sa bahay na ito. Nawala ang asawa. Nawala ang anak. Nawala rin ang tahanan. Ang iyong ama,
Si Chin Tian, ang chairman ng aming grupo. Ngunit kamakailan lang ay pumanaw siya. Ang kanyang 100 bilyong pisong mana ay mapapasa iyo ng buo. Gusto kong mag-withdraw ng pera. Black Dragon Supreme Card. Magandang araw po. Maaari po ba kayong sumama sa akin sa VIP lounge? Hindi na. Gusto ko lang talagang mag-withdraw ng pera. Magkano po ang gusto ninyong i-withdraw? Magkano ang laman ng card na ito? Sandali lang po. 30 bilyon. Ano? Ginong Chi, unang beses ko umakyat ng hambriam, pero nakakaya tulad ninyo. Kung mayroon po kayong anumang katanungan tungkol sa pamumuhunan, maaari ninyo po akong kontakin anumang oras. Lubos kaming maglilingkod sa inyo. Gusto ko sanang itanong, saan po ba sa Linhay ang pinakamagandang 4S store? Ipapasundo ko na po kayo ng sasakyan. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok at humawak-hawak? Hoy, napakaganda ng lugar na ito. Nadumihan mo na. Dito, lugar ba ito para sa mga tulad mo na makapasok? Bibili ako ng kotse. Bibili ng kotse? Tumingin ka nga sa sarili mo. Ano ba itsura mo? Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, papalayasin kita ng guard. Talagang bibili ako ng kotse. May pera. Anong nangyari? Anong problema? Hoy, Shaoli, Pa, ito ang girlfriend ko, Wang Xiaoli. Kumusta po, Tito? huwag kang tumayo diyan. Halika, maupo ka. Lily, buti na lang dumating ka. Ito yung tao. Pumunta rito para bumili ng kotse. Hindi lang niya ginulo ang mga kotse natin, pati na rin. Ang sahig natin ay puno ng marka ng putik mula sa kanyang sapatos. Akala ko sino na. Pinalayas ng asawa at anak. Wala nang matutuluyan. Dito ka pa nagpakita para mang-istorbo. Shaoli, kilala mo siya? Siyempre, kilala ko. Siya ang boyfriend kong si Chin Kai. Ay, hindi. Ang ama ni Zhao Kai. Ang biyenan mo pala? Wala akong ganoon. Biyenan ganyan kapur. Ang biyenan ko ay si Ji Zhao ng Zhao Group. Samantalang siya, isang taong pinalayas lang ng kanyang asawa at anak. Tigilan yan. Ibinenta ba ang kotse o hindi? Bumili ng kotse? Wala ka ng pera. May pangbili ka pa ba ng kotse? Gusto kong bilhin dito ang pinakamahal na kotse dito. Nagpapanggap ka pang mayaman para bumili ng kotse. Kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng pulis para makulong ka. Eh di tawagan mo na ngayon. Huwag muna natin siyang paalisin agad. Paunahin muna natin siyang mag-swipe ng card. Kapag walang laman ang card niya, saka natin siyang itataboy. Tingnan natin kung paano pa siya magpapanggap. Sige, kung gayon magpapakabait ako, Nabi. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang pinakamahal na kotse sa tindahan namin ay limited edition sa buong mundo. 20 milyon yan. Kung mabibili mo yan ngayon, luluhod ako para humingi ng tawad sa'yo. Hemp. Kaya't dilatan mo ang mga mata mo at panoorin mo. Paano ito nangyari? Paano siya nagkaroon ng 20 milyon? Wang Xiaoli, kanina mo sinabi, kapag nakabayad ako, luluhod ka para humingi ng tawad. Ngayon pwede ka nang lumuhod. Ano ba yung pagpapanggap mo? Talagang hindi nagtagumpay ang pagbabayad mo. Siguradong nasira ang machine. Tama, kanina pa, talagang sira ang machine. Eh di kumuha ka ng isang gumagana. Mag-swipe ulit ako para makita mo. Ito, gamitin mo. Paano nangyari ito? Ano? Ngayon, naniniwala ka na ba? Imposible ito. Siguradong sira ang machine na ito. Buha ang ako. Subuhan ang ako. Ilan ang meron? Dalhin mo lahat dito. Ano? Sobrang dami ng order? 200 milyon ang sales? Anga? Tagumpay ang pag-swipe. Ang card ko, pwede pa namang magamit. Pero yung mga kotse sa tindahan nyo, marami pa ba? Ito na yung ika-10. Lahat ng POS machine natin, nandito na. Baka naman, totoo ngang sobrang yaman siya? Wang Xiaoli, 10 beses na akong nakapag-swipe ng matagumpay. Dapat siguro 10 beses ka ring lumuhod sa harap ko? Ikaw, isang delivery rider. Paano ka magkakaroon ng 200 milyon? Anong madilim na paraan ang ginawa mo? Tingnan mo yung mga talaan ng kumpanya nyo. Malalaman mo kung totoo o hindi. Sino ka ba? Ano ba ang ingay-ingay nyo dito? Akala mo ba palengke ito? Manager, buti na lang dumaling ka. Yung lalaki ito? Nagmamalaki, natitingnan daw niya ang talaan ng kumpanya. Oo, ayaw namin siyang payagan. Tapos magpapatulong pa daw siya para bugbugin kami. Manggugulo ka sa lugar ko? Gusto mo na yatang mamatay? Kanina, ginamit ko itong card na ito para iswipe lahat ng card machine sa tindahan nyo. Hindi mo ba alam?
Supremeng Black Dragon card. Akala ko lahat kayo dito ay mga ignorante lang, pero hindi pala. May isa ring nakakakilala. Sabihin mo? Saan mo ninakaw itong card? Itong Supremeng Black Dragon card. Simbolo ito ng mataas na katayuan. Isang piraso lang ito sa buong Linhai City. Ikaw? Paano mo magagawa? Yung Supremeng Black Dragon card ng aming presidente, ninakaw mo pa, tatawag ako ng pulis ngayon din. Para kulong siya habang buhay. Mga guard. Isara niyo ang pinto. Huwag niyong isara. Tatawagan ko si Presidente Ye ngayon din. Para siya mismo ang magpatunay sa lahat ng ito. Ako si Chin Yunhai. Pumunta ka sa 4S na tindahan para makita ako sa loob ng 10 minuto. Pumunta sa dealer ng sasakyan para makita mo ako. Hintayin ninyo ako ng mabuti. Dumating na si President Ye. Oy, kilala mo pala si President Ye? Hindi ka ba tumingin sa salamin? Tingnan mo ang itsura mo. Ang lalaking ito, halatang sinungaling na puro kasinungalingan ang sinasabi. Guardia. Ulihin ninyo siya. Opo, Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Hindi lang card ang ninakaw mo, pati gintong business card ng presidente ninakaw mo rin. Hindi ako nagnakaw. Oy, matigas pa rin ang mukha mo. Kaya pala hindi ka kinikilala ni Zhao Kai bilang ama niya? Ang kapal ng mukha mo. Guardia. Dalhin ninyo siya sa presinto. Bitawan ninyo ako. Tumigil kayong lahat. Yeah. Bakit hindi ka man lang nagpaalam bago ka dumating? Para sana nasundo kita. Kung hindi ako darating, paano na lang daan pagkagulo ang ginawa ninyo para sa akin? Ito, tama. Siya yung tao na nagkakagulo rito. Isa lang siyang. Lalaking walang mata. Dilat-dilatan mo ang mata mo at tingnan mabuti. Ni hindi mo man lang nakilala ang magiging chairman ng Tianhai Group natin. Ye, nagkakamali ka yata. Isa lang siyang delivery boy. Paano siya magiging chairman? Wala kang karapatang magsalita dito. Kin. Pasensya na po talaga. Kasalanan ko. Mahina ang pamamahala ko. Kaya kayo po ay nakahiya ng ganito. Basta't maibsan lang ang galit ninyo. Ang mga taong ito ay nasa inyong mga kamay. Gusto kong paalisin sila sa Tianhai Group. At hindi na muling tanggapin. Chairman. Pakiusap. Patawarin ninyo po ako. May malaking pamilya pa po akong binubuhay. Chairman. Nagkamali po ako. Bulag po ako. Mataas ang tingin ko sa sarili ko. Chairman, pakiusap po, Chairman. Ngayon mo lang amin ang masama ka pala. Basta nasiyahan lang kayo. Ako po ay magiging tauhan ninyo. Ako rin. Aba. Hindi ko kailangan ng mga tulad ninyong masasama. Tatay, pasensya na po tatay. Tatay, nagkamali ako. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong ganyang manugang na babae. Tatay, kanina lang? Nagbibiro lang ako sa inyo. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Talagang magkamukha kayo ng ugali ni Zhao Kai. Kapag may pera, tatay agad. Dignidad, konsensya, pwedeng itapon lahat. Umalis ka. Yay, shit. Ayaw kong makita ang mga taong ito. Presidente Ye Dong, Chairman. Tatay, nagkamali ako. Tatay. Inongsin. Bukas na ang araw ng bidding ng Linhai Chamber of Commerce. Ayon sa kinaugalian, kayo ay dadalo bilang chairman ng chamber sa bidding na ito. Alam ko na. Oo nga pala. Yung si Zhao Dongfeng, pupunta kaya siya? Ang pamilya Zhao ay miyembro din ng chamber. Siguradong pupunta sila bukas. Mabuti. Hoy, Xiaoli. Kuya Kai, nasaan ka? Tinanggal ako sa kumpanya. Tinanggal? Maliit na bagay lang yan, di ba? Ang kuya mong si Kai ngayon. Maraming pera. Ako na ang bahala sa'yo sa hinaharap. Hindi mo na kailangan magtiis ng kahihiyan. Kuya Kai, ikaw pa rin ang mabait sa akin. O nga pala, alam mo ba na ang tatay mo ng Tianhai Group ay chairman? Alam mo ba? Xiaoli, nababaliw ka ba? Anak ako niya sa loob ng napakaraming taon. Anong kaya niya? Hindi ko ba malalaman? Kanina lang, pinalayas ko siya. Hindi pa natin alam kung saang ilalim ng tulay siya natutulog ngayon. Pero, Kasama ko ngayon ang mga kaibigan ko, kumakain kami. Bukas, pupunta pa ako sa Linhai Chamber of Commerce para dumalo sa bidding. Malaking pangyayari yan. Kailangan kong maghanda ng mabuti.
Oy, si Ji Jiao ba ito? Bihirang-bihira ka namang dumalaw. G, Wang. Bakit kayong dalawa ay interesado rin sa bidding? Ngayong araw, hindi lang bidding ang okasyon. Ito rin ang araw ng bagong presidente ng aming Chamber of Commerce. Sa ganitong mahalagang okasyon, paano ako hindi sasali sa saya? Narinig ko rin. Ang bagong presidente ay anak ng dating presidente. Pero ang dating presidente, hindi ba't walang anak? Bakit bigla na lang may anak? At siya pa ang nagmana ng lahat ng ari-arian ng Tianhai Group. Sa hinaharap, kailangan nating makisama sa bagong presidenteng ito. Baka sakali, makakuha tayo ng ilang benepisyo. Mamaya, pag nakita ninyo ang bagong presidente, huwag kayong magpahiya sa akin. Narinig nyo? Opo pa, huwag kang mag-alala. Mula pagkabata, matamis ang dila ni Xiao Kai. Hindi kanya ipapahiya. Ma, kagabi, sinabi sa akin ni Xiao Li na ang tatay ko ang bagong chairman ng Tianhai Group. Nabunggo ba ang ulo mo sa pinto? Ang tatay mo, ni sarili niya nga hindi kayang buhayin, magiging chairman pa kaya? Haha, Huwag kang makinig kay Xiao Li. Palagi na lang siyang nagsasabi ng kung ano-ano. oo nga. Dumating na ang kinatawan ng Chamber of Commerce. Jin Yunhai, hiwalay na tayo. Kung gusto mo akong balikan, hindi mo kailangang maggulo rito. Tumingin ka nga, anong klaseng lugar ito? Huwag kang magmalaki. Ang yabang mo, isang babaeng malandi at mabagsik ang puso. Hindi ka karapat dapat balikan. Ikaw, Jin Yunhai, alam mo ba kung saan ka naroroon? Huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng Amerikana, ay maginoo ka na. Ang mamahaling lugar na ito, hindi para sa iyo. tingnan mo ang suot niya. Parang galing sa basurahan at binago lang. Ginoong Jiao, magkakilala kayo? Ano ba talaga ang nangyayari? Oo nga. Hindi ninyo alam. Ito ay ang dating asawa ko. Isang delivery rider. Kamakailan lang. Itinapon namin ang anak ko. Parang basura. At pinalayas. Hindi lang pinalayas. Pinapalitan pa ng anak ko ang apelyido ng tatay niya. Tama, wala akong tatay na walang kwenta. Ang tatay ko ay si Zhao Dongfeng, si Ginoong Zhao. Chin Kai, hindi ko inakala na sa loob ng 20 taon, sa hirap at pagod, pinaghirapan kitang buhayin at palakihin. Ganito ang sasabihin mo. Nawala na ba ang konsensya mo? Pinaghirapan mo akong buhayin. Ano bang magandang bagay ang nabili mo para sa akin? Sa loob lang ng 2 araw, ang dami nang nabili sa akin ng tatay ko. Ikaw ay isang tunay na kawawa. Naiintindihan mo? Magaling anak, Jin Yunhai. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko. Magmano ka ng malakas. Pag-isipan kong bigyan ka ng trabaho. Pumunta ka sa Zhao Group. Maglinis ng kubeta. Tingnan mo ang dumi niya. Baka madumihan pa ang kubeta. Kubeta? Hayaan niyo kayo ang maginis. Narito ako upang maging bagong chairman. Ha 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 ha! Chairman, ikaw lang? Hindi mo ba tinitingnan kung may ganitong kapalaran ka? Jin Yunhai, dito ka nagsasabi ng kung ano-ano. Hindi ba't gustong mong bumalik ako sa'yo? Sasabihin ko sa'yo. Ako, si Chen Mei ngayon ay namumuhay na sa high society. Gusto mong makipagbalikan ako sa'yo? Isang taong walang pera? Huwag kang umasa. Ikaw ay nangangarap lang. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Umalis ka na. Huwag kang maging palamunin dito. Palamunin? Ngayon ang Chamber of Commerce na ito. Kahit sinong tao pinapapasok. Tama. Ano ba ang silbi ng mga guard? Mga guard, ano ba ang trabaho ninyo? Paano nyo napapapasok ang ganitong tao? Hindi ba kayo natatakot na pag nalaman ni President Ye, ay tatanggalin kayong lahat? Si Ye Xue ang nagpatawag sa akin. Chin Yunhai, si President Ye ay Vice President ng Tianhai Group, reyna ng negosyo, isang natatanging tao. Ang kanyang pangalan ay hindi mo basta-basta binibigkas. Kapag binanggit niya ang pangalan ni President Ye, bumababa ang halaga ni President Ye. Kayong lahat ay nahas na gawin ito sa akin? Hindi ba kayo natatakot na pagdating ni Ye Xue? Ay hahabulin kayo? Hahabulin kami? Ikaw ba ay matapos ka iwan ng asawa at anak mo na wala sa sarili? Sino ba si Ye Xue? Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Gusto mo pa siyang ipagtanggol ka? Umalis ka na ngayon din. Ikaw ang dapat umalis. Shin Yunhai, baliw ka ba? Hindi mo ba tinitimbang kung ano ang kaya mo? Nangahas kang manapak kay Ginoong Zhao. Chen Mei, sino ka ba? Hindi pa oras para utusan mo ako. Hinampas mo ang nanay ko? Lalabanan kita. Hoy, anak. Tama na. Ngayon, kumpleto na kayong mag-anak na 3. Sino yan? Ang yabang naman. Nangahas pang manapak kay Zhao Dongfeng. Sa tingin ko, hindi karaniwan ang pinanggalingan nito. Mga tao, hulihin ninyo ang taong ito, ang walang pakundangang ito. Hulihin siya. Babasagin ko ang mga buto ng kamay at paa niya. Ipapaalala ko sa iyo ang kapalit ng paglaban kay Zhao Dongfeng. Sino ang nagwawala rito?
Dumating na si Boss Ye. Malalaman na natin kung sino talaga siya. Malalaman na ang katotohanan. May magandang palabas na ito. Boss Ye, sa wakas, dumating na kayo. Ito yung tao, nagpanggap bilang tagapamahala ng Chamber of Commerce. Nagsalita lang ako ng kaunti sa kanya. Sinapak niya ako. Kailangan ninyo akong ipagtanggol. Oo, nandito lang siya para makikain at makipag-inuman. Dapat natin siyang paalisin agad. Mas mabuti pang ipatawag ang pulis. Tumahimik kayong lahat. Chairman, pasensya na po. May mahalagang bagay lang kaming sikaso, kaya nahuli ako. Sana'y hindi kayo magalit. Tamang-tama ang pagdating mo. Hindi ka naman nahuli. Ye, Boss Ye, baka nagkakamali kayo. Isa lang siyang delivery rider. Paano siya magiging chairman? Linawin mo ang iyong mga mata. Nag-aalinlangan ka ba sa pagkakakilanlan ng chairman? Ako si Yeshue, at narito ako ngayon upang ipakilala sa inyong lahat. Ang taong ito sa tabi ko, si Ji Chin Yunhai, ang anak ng dating chairman. Siya rin ang bagong chairman ng Tianhai Group. Ano? Ibig sabihin, ang tatay mo ay isang trilyonaryo. Ako, dati akong asawa ng isang trilyonaryong CEO. Eh di ang tatay ko, ay mas yaman pa kay Johnny ko. Ang yaman pala. Eh di balang araw, lahat ng perang yon ay mapupunta sa akin. Anong gagawin natin ngayon? Kanina, itong si Zhao Dongfeng, kung paano ako tratuhin, kung paano ako inapi. Malamang nakita na ng lahat ang nangyari, di ba? Kaya, ipinahahayag ko, mula ngayon, ang Zhao Conglomerate ay tuluyang tatanggalin sa Linhai Chamber of Commerce. Mula ngayon, sino mang makipagtulungan pa sa Zhao Conglomerate o maging malapit sa kanila, ay kalaban ko, si Chin Yunhai. Kalaban ng Tianhai Group. Huwag kayong mag-alala, President Chin. Ang aming Chengda Group ay tiyak na maghihiwalay na sa pamilya Zhao. Wala nang pakikisama. Oo, mula ngayon, susundin lang namin ang utos ni Chairman Chin. Kung sabihin ninyong pumunta sa silangan, hindi kami maglalakad patungong kanluran. Tama, tama. Susunod kami kay President Chin. Wala na. Wala na ang Zhao Conglomerate. Wala na lahat. Wala na ang lahat. Zhao Dongfeng. Ano pa ang masasabi mo? Chairman Chin, nabulagan ako ng katangahan. Hindi ko nakilala ang tunay mong katauhan. Lahat yon ay dahil sa babaeng yon. Siya ang nanulsol sa akin. At saka, ang anak ninyo, ibabalik ko sa inyo. Ayaw ko na. Umalis ka. Ang mga taong ito, sa iyo na lang. Ginong Chin, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon na magbago. Handang maglingkod sa inyo ng buong puso. Hindi. Kahit na maging masamang tao ako, okay lang. Hindi ko kailangan ng tulad mo na traidor na taksil. Mga tauhan, palayasin niyo siya. Opo. Mula ngayon, ayoko nang makita siya sa samahan. Boss Hin. Ginoong Chin, paano niyo po sila pakikitunguhan? Ang mga masasamang to, nakakadiri lang sa paningin ko. Gusto kong tapusin na ang lahat. Nang nakaraan. Mga tauhan, palayasin niyo ang dalawang to para hindi na sila makadumi pa sa mata ni Ginoong Chin. Opo. Tatay, Mahal, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng Zhao na yon. Pinilit niya ako. Biktima rin ako. Tapat ang puso ko sa iyo. Ang puso ko para sa iyo ay tapat at wagas. tatay, ako po ang inyong tunay na anak na pinalaki nyo sa loob ng 20 taon. Hindi nyo po ako pwedeng ganyanin. Lahat to, banta sa akin ng Zhao na yon. Pinilit niya akong tawagin siyang tatay. Tatay, sa totoo lang po, kayo lang ang tatay ko sa puso ko. Chenmai, ang babaeng tulad mo, karapat-dapat bang magsabi ng pag-ibig? At ikaw, walang utang na loob na lalaking to. Baka hindi mo naman talaga anak yan. Tay, paano mo nasabi yan sa akin? Sa katawan ko, dugo mo ang dumadaloy. Tay, Umalis ka diyan. tay, Walang utang na loob. Karapat-dapat ka bang magmana ng dugo ko? Sa totoo lang, nagdududa ako kung tunay nga siyang anak ko. Gagawa ako ng DNA test ngayon din. Aayusin ko na to. Pinakamagandang pribadong testing center. Nay, ako ba ay tunay na anak ni Papa? Siyempre, anak ka ng tatay mo. Kapag lumabas na ang resulta, tingnan natin kung anong sasabihin niya. Ari-arian, may parte ka dyan. Talaga? Ayos yon. Hahaha. Chingdong, ang DNA test result na hiniling mo, nandito na ang resulta. Tingnan mo na ako. Yung 3,500,000 piso para sa mabilisang pagsusuri. Ako ang nabayad niyan. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Bakit ikaw ang mauuna? Sige, hindi ko natitingnan. Anak mo rin naman yan. Ayos ha, Chenmai. Tama nga ang hinala ko sa'yo.
Gusto mong makita? Tingnan mong mabuti. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ganyan. Ang sports car ko, ang mansion ko, ang mana ko. Hindi totoo ito. Hey naku, ang cute-cute mo. Hanggang ngayon, nananaginip ka pa rin? Lahat ng sinabi mo kanina, wala ni isa sa'yo. Tay, kahit hindi ako tunay na anak mo, pero Tay ang tawag ko sa'yo sa loob ng 20 taon. Huwag kang maging ganito kasama. Alam ko na, lahat to, siguradong pinagplanuhan ninyong dalawa. Gumawa kayo ng peke para lokohin kami. Tama, peke ito. Gusto mo lang kaming paalisin ni nanay para lang maangkin mo ang lahat ng ari-arian ni Lolo. Isang pares ng walang hiya at kakit-akit na mga nilalang. Hanggang ngayon, gusto mo pa ring baliktarin ako. Shin Yun Hai, dahil napumima ako sa asuluan sa paghiwalay mo, hindi pa tayo nakakakuha ng sertipiko ng diborsyo. Fem. Sa ilalim ng batas, lehitimong mag-asawa pa rin tayo. Ang iyong ari-arian, dapat may parte kami doon. Tama ang sinabi ng nanay ko. Chen Mai. Zhao Kai. Sa tingin ko talaga hindi kayo titigil hanggat hindi kayo nakakakita ng trabaho. Kumuha ka para sa akin ng pinakamahusay na team ng abogado sa buong bansa. Maghahabla ako sa kanila. Gagawin kong mag-isa silang umalis ang mag-ina na ito nang walang dala. At papabayarin ko rin sila para sa mga pinsalang emosyonal na dinanas ko sa loob ng maraming taon. At kahit isang sentimo, hindi dapat mabawasan. Director Chin, akala mo ba takot ako sa'yo? Ganyan-ganyan palang magbanta? Chen Mei, ang iyong pangangaliwa habang kasal at ang iyong pakikipagsabwatan kay Zhao Dongfeng ay mapapatunayan ng mga tao sa samahan. Bukod pa riyan, si Director Chin nag-alaga pa ng anak ng iba ng 20 taon nang walang kapalit. Kung may konting alam ka lang sa batas, malalaman mo kung ano ang kahihinatnan. Chen Mei? Magkita na lang tayo sa korte. Mahal? Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Mahal, nagkamali ako. Sino po ito? Ako ay iyong kaklase sa kolehiyo, si Su Wanting. Bakit ka tumatawag sa akin? Bukas ay ang ika-25 anibersaryo ng pagtatapos natin sa kolehiyo. Gusto kong mag-aya na magkikita-kita tayong mga kaklase. Makakapunta ka ba? Siya. Bukas, siguradong pupunta ako. Dalawampu't 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung ano na ang itsura ni Wanting ngayon. Wanting, ang tagal nating hindi nagkita. Lalong gumanda ka pa. Parang mas bata ka pa ngayon. Huy, ano ba ang sikreto mo sa pagpapaganda? Turuan mo naman kami. Wala naman talagang sikreto. Ito lang, Si Wanting kasi ay isang babaeng negosyante. Bilyonaryo na ang halaga. Hindi nyo kayang pantayan. hindi naman. Nagtratrabaho lang para mabuhay. Oo nga pala. Wanting, hindi ka pa ba ikinakasal? Hindi pa. Kailangan mong magmadali. Tayong mga babae, Kayong mga babae, ang chismosa nyo talaga. Sino ba si Wanting? Siya ang campus crush noon. Hindi ba't madali lang para sa kanya ang humanap ng lalaki? Tulad naming mga matagumpay, lahat kami ay single at malaya. Tama ba? Wanting? Oo nga. Naaalala niyo pa ba si Chin Yun Hai natin? Siyempre naaalala ko. Nakakahiya nga. Nagpupumili pa siya noon. Naligawan si Wanting. Tama. Wala siyang ama mula pagkabata. Wala talagang wala ang pamilya nila. Kahit yung mga medyas niya, may mga tahi. Gusto pa niyang mangarap ng mataas. Noon, mahirap nga ang pamilya ni Chin Yun Hai. Medyo mahirap, pero baka naman malaking boss na siya ngayon. Boss? Wanting, sa totoo lang, ngayon, delivery boy lang siya. Ay, Boss Lee, huwag kang magpadisturbo sa pagmamaneho. Ay, okay lang. Matagal na akong driver. Ang galing ko. Magmaneho. Hindi pa ako. Bulag ka ba? Bumangga ka pa sa kotse ko? Mabenta man kita. Hindi mo mababayaran ang kotse ko? Ikaw ang bumangga sa akin mula sa likod. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Hoy, bulag ka ba magsalita? Papatayin kita. Lihaw? Wait, sino ba ito? Hala, kaklase ko pala. Si Chin Yun Hai. Delivery boy? Totoo ba? Bakit ko kayo lolokohin? Noong nakaraan, nakita ko mismo. Paumanhin sa inyong lahat. Huli na ako. Yun Hai, halika, umupo ka rito. Hindi. Sino ang nag-imbita sa kanya?
Akala ko ba nagde-deliver siya ng pagkain? Bakit ganyan ang suot niya? Siyempre naman. Gusto niyang magpasikat sa harap ni Wanting. Gusto niyang magyabang. Lihaw, di. Narinig ko na nitong mga nakaraang taon. Nag-real estate ka. Malaki ang kinita mo, di ba? Hindi naman masyado. 1 bilyon lang naman. Mga inumin. Lihaw, ang humble mo naman. 1 bilyon, maliit pa rin ang tawag mo? Kung ikukumpara sa godfather kong si Yu Cheng, yun ay parang sabaw lang. Ano? Kung ganoon, ang godfather mo ay isang real estate tycoon? Ang chairman ng Chengda Group, si Yu Cheng? Huwag niyo tong ikakalat ha. Ito ay sikreto natin. Ay nako. Boss Lee, kung may pagkakataon sa hinaharap, kailangan mong tulungan ang mga kaklase natin, di ba? Tama ba? Oh, Mga kaklase tayo. Mag-usap tayo maayos. Huwag kayong mag-alala, Boss Chin. Ang aking Chengda Group ay tiyak na maghihiwalay ng landas sa pamilya Zhao. Hindi na kami magkikita-kita. Siya siguro si Yu Cheng, no? Si Boss Lee natin ngayon, nagtagumpay na siya sa negosyo. Hindi tulad ng iba, matanda na, nagde-deliver pa rin ng pagkain. Napapahiya niya ang buong klase natin. lumabas ka. Huwag mo na kaming sabihin kakilala mo. Kami hindi namin kayang mapahiya. Tama, ang ganyang klaseng tao. Hindi karapat-dapat na makisama sa atin. Ano naman kung nagde-deliver? Nagde-deliver man, sariling sikap pa rin yan. Nagtatrabaho ng marangal, hindi nagnanakaw o nang hahablot. Anong nakakahiya doon? Wanting, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Hindi ito tungkol sa pagtatanggol. Magkakaklase tayong lahat noon. Kailangan ba talagang ganito? Yunhai, huwag mong isa puso. Okay lang. Hindi na ako nagde-deliver ngayon. Hoy, hindi ka na nagde-deliver. Baka naman naging guwardiya ka na. Boss Lee, di mo ba nakikita? Malamang ngayon, nagbebenta na ng insurance. Ha ha ha. Mali kayong lahat. Hindi ako naging guwardiya at hindi rin ako nagbebenta ng insurance. May negosyo ako. Hoy, may negosyo ka? Anong klaseng negosyo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Masyadong maliit ang negosyo mo para makahila sa... Ang liit ng negosyo mo. Hindi mo ako kayang hilahin. Ang yabang mo naman. Sige, kwento mo sa amin. Anong negosyo ba ang ginagawa mo? Ako, Excuse me, sino po si Miss Su? Ako po. Kumusta po, Miss Su? Ito po ang cake na ipinagawa ni President Lee para sa inyo. Naway manatili kayong bata at maging masaya habang buhay. Wanting, birthday mo pala ngayon. Happy birthday! Ang romantic naman ni President Lee. Hindi. Napakamahal nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ilan lang ba yan? Mga ilang daang libo lang. Wanting, tanggalin mo na. Maliit na bagay lang yan para kay President Lee. Oo nga, oo. Tanggapin mo na. hindi ko alam na birthday pala ni Wanting ngayon. Sana may nabili ako kahit ano. Pasensya na, Wanting. Hindi ko alam na birthday mo pala ngayon. Ayos lang. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gustong ipagdiwang tong birthday ko. Basta nandito ka, masaya na ako. Chin Yunhai. Naalala ko, parang nanligaw ka pa kay Wanting noon, di ba? Ngayon, sa ganitong importanteng okasyon, birthday ni Wanting, wala ka man lang dala. Nagpakita ka ng walang dala? Rolls Royce. Wanting, ito ang sasakyan na bagong bili ko lang nitong mga nakaraang araw. Birthday mo ngayon, wala akong nabiling regalo. Kaya ito na lang. Ang ibibigay ko sa'yo. Hindi pwede. Napakamahal nito. Talagang hindi ko ito matatanggap. Ang pinakamurang Rolls Royce ay nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyon. Wanting, tanggapin mo na. Sa bahay namin, may 10 pa akong ganito. 10 kotse? Gaano kalaki ang garahe mo? Baka naman si Chin Yunhai ay isang secret billionaire. Chin Yunhai, huwag kang magpanggap na mayaman dito. Sa tingin ko, ito ay binili mo lang online ng ilang piso. Laruan lang. 2. Laruan, nakapark ang kotse sa baba. Kung hindi ka naniniwala, maaari kitang bigyan ng libreng test drive. Huwag mo akong lokohin. Akala mo hindi ko alam? Kung talagang kaya mo, bayaran mo ang hapunang ito para sa amin. Ito ang Emperor Hotel. Ang hapunang ito ay nagkakahalaga ng mahigit 20,000. Hindi ako naniniwala na kaya mong bayaran to. Wag na. Ang hapunang ito ako na. Walang problema. Waiter. Magandang gabi po, sir. Ang kabuuang bayad ay 28,000 at 800. 28,800. Bayaran mo na. 200 at 28,000 ang kabuuang bayad. Narinig mo ba?
288,000. Magbayad ka na. Anong tingin ka ng tingin? Ang mga mayaman, hindi na kailangang tingnan pa ang bill. Baka hindi mo kayang bayaran to. Ano? Yung 288,000 ito, hindi basta-basta na ilalabas ng kahit sino. Sa tingin ko, yung sasakyan niya, malamang hiniram lang yan para magpanggap na mayaman. Tama. Nagpapanggap lang yan para magmukhang mayaman. Akala niya, hindi siya mabubuking ni Boss Lee dito mismo sa harapan natin. Tama nga. Ako na ang magbabayad ng hapunang ito. Huwag, Wanting. Kung may gustong magpanggap na mayaman, dapat hayaan nating ituloy-tuloy niya. Tama ba? Wanting. Ayos lang. 30,000 lang naman yan. 30,000 lang pa, ang sabi? Magbayad ka na. Hintayin mo. Ipapakita ko sa'yo ngayon din. Kinoo, hindi na kailangan. Ang aming general manager ay nag-utos kanina na libre ang mesa ninyo. Ano? Sinasabi mo, ang chairman ng Tianhai Group ay kumakain dito sa atin? Tiyak na totoo. Nasa Yunding VIP room. Nandoon ako sa Chamber of Commerce event. Nakita ko siya mismo. Hindi ako nagkakamali. Puntahan mo si Supervisor Tan. Boss Liu, tinawag ninyo ako? Supervisor Tan, ang mga bisita sa Yunding VIP room, dapat talagang libre ang bayad. Sige, Boss Liu. Bilisan mo. Libre na ito. Hindi ako nagkakamali, no? Oo, tama ang narinig ninyo. Libre na talaga ito. Anong nangyari? Ang Imperial Hotel, kailan pa naging libre dito ang mesa natin? Baka mayroon. Napaka-importanting tao. Mga kaibigan, sa totoo lang, si Manager Liu ng hotel na ito ay kakilala ko. Tiyak na alam niyang narito ako. Kaya libre na ito. Tama. Ang ninong ni Boss Lee ay ang chairman ng Chengda Group. Nakalimutan ko. Tama. Siyempre, ganun na. Paumanhin sa lahat. Lalabas muna ako para sagutin ang tawag. Lihao, sigurado ka bang si Manager Liu ay dahil sa'yo, kaya libre ito? Ano ba yan? Tanong pa. Kung hindi dahil sa akin, dahil pa sa'yo? Eksakto. May ilan sa atin na mahilig magpabango ng sariling pangalan. Kinongchi, ang kinain ninyo ngayon, ayos po ba? Ikaw ay Ako ang manager ng restaurant. Tawagin niyo lang akong Xiao Li. nasiyahan ako. Masarap ang pagkain. Ang serbisyo ay maganda rin. Mabuti naman at nasiyahan kayo. May kailangan po ba kayo? Sabihin niyo lang po sa akin. Wala naman akong kailangan. Pero ako si Chen Yunhai, kapag kumakain sa labas, laging nagbabayad. Para walang magsabi sa likod ko na nang-aabala lang ako. Kinongchin, nakakailan po kayo. Nakakailan po kayo. Ang pagpunta niyo po sa aming restaurant ay malaking karangalan na. Paano pa namin kayo papagbayarin? Yun pala, ang general manager ay dahil kay Chin Yunhai kaya libre. Oo nga, ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, mas magaling si Chin Yunhai kaysa kay Lihao. Si Lihao kanina, nagmamalaki pa na dahil sa kanya, kaya libre. Yun pala, siya pala yung nagpapanggap na mayaman. Ha ha ha! Lihao, kanina mo pa sinasabi na close mo si Manager Liu. Bakit ngayon, nagmamadali kang umalis? Hindi ka man lang nagpaalam sa close mo? Ang rude naman. Manager, ako, si Lee. Kinongchin, hindi ko talaga siya kilala. Maraming tao sa restaurant ang gumagamit ng pangalan ko para manloko. Huwag po kayong magpapaloko. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako maluloko. Kung kailangan po, papaalisin ko siya. Hindi. Salamat na lang. Tao. Palayasin ang impostor na ito. Palayasin. Aba? Bitawan niyo ako, hindi ako impostor. Ang ninong ko ay si Yu Cheng. Bilis, bilis. Chin Yunhai, maghintay ka. Ang taong ito, palayasin. Huwag nang muling tumapak sa restaurant. Ginoong Chin, hindi ko na kayo aabalahin sa pagkain. Chin. Hindi. Kuya Hai. Ako, nais kong magtagay sa inyo. Kuya Hai, mga dating kaklase na tayo. Sana'y matulungan mo naman ako kung may pagkakataon. Kuya Hai, nung nag-aaral pa ako, hanga na ako sa'yo. Oo nga, kami. Ako, isang delivery rider lang ako. Anong karapatan ko na makisalo sa inyong mga taong may mataas na katayuan sa iisang hapagkainan? Kuya Hai, kayong
Anong biro yan? Oo nga. Sa tingin ninyo, nagbibiro ako? Kailangan kong sunduin ang pangalawa kong anak. Mauna na ako. Uuwi na ako para magluto para sa asawa ko. Ako, alis na rin ako. Ano? Anong nangyari? Nasaan na sila? Hoy Yunhai, paano mo nakilala si President Liu ng Dihao? Wala lang. Dati lang, nakita ko lang siya ng ilang beses. Oo nga pala. Noong nag-aaral pa si Lihao, hindi na siya mabuting tao. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Alam ko na. Wanting? Gabi na. Baka gusto mong hatid na kita pa uwi? Si. Sakay ka na, Wanting. Yunhai, salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Walang anuman. Sige, magpahinga ka na. Sino ang may gawa nito? Wenting, tumawag ako ng pulis para sa iyo. Wag. Huwag kang tumawag ng polis. Wenting, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Yunhai, hindi na kita pagtataguan. Kamakailan lang, may problema ang kumpanya ko. Marami akong utang. Balak ko sanang samantalahin ang reunion para makipag-usap kay Lihao tungkol sa negosyo. Pero hindi ko inaasahang may masamang balak siya sa akin. Kaya hindi na ako nagsalita. Hindi kaya nanghiram ka ng pera? Akala ko makakaraos lang ako sa hirap. Pero hindi ko inaasahan na lalo pang lumaki ang butas. G! Su! Sa wakas, nahuli rin kita. Boss Su, kailan mo babayaran ang utang mo sa aming boss? Anong plano mo? Wala akong pera ngayon. Pwede bang bigyan mo ako ng 3 araw? 3 araw? Ha? 3 araw? Tapos 3 araw ulit. Akala mo ba charity kami? Makinig ka, may hangganan ng pasensya ko. Kung hindi ka magbabayad, ipagbibili kita. Bago ibenta, dapat munang masubukan ng mga tropa ang ganitong klaseng babaeng may karanasan. Kapag nilalaro, nakakapawi ng init ng ulo. Tama ka. Gusto ko talaga yung may dating pa rin. Oy, mga pare, utang lang naman to, di ba? Ayusin nyo ang mga bibig nyo. Hoy, bunso! Anong pakialam mo dito? Sino bang hindi nagsara ng zipper kaya nakalabas ka? Hindi mo ba tinitimbang ang sarili mo at makikialam ka pa dito? Hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Dito ka pa nakikialam. Tama nga, kung may utak ka, umalis ka na. Huwag kang makahadlang. Kung magsasalita ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Magkano ang utang niya sa inyo? Ako ang magbabayad. Matanda ka na. Gaya-gaya ka pa sa pagiging bayani. Tama, ang mga buto mo, kahit ibenta mo ng 100 beses, ay, mali, 1,000 beses, hindi pa rin sasapat. Magkano? Sabihin mo na lang ang halaga. Makinig ka. Huwag kang matakot. Siya ay may utang sa amin na 30 milyong piso. Akala ko ba malaking halaga? 30 milyon lang pala. Ako ang magbabayad para sa kanya. Aray hoy, ganda. Huwag mong isipin na dahil marami kang pera ay magaling ka na. Sasabihin ko sa'yo, kahit bayaran mo ang utang ngayon, hindi ka makakalusot ng ganun-ganun lang para matapos na ang usapan. Ano? Gusto nyo pang hadlangan ng pagbabayad? Gusto nyo pa ng dagdag na interes? No? Hindi. Siya ang babae ng aming boss. Boss ninyo? Oy, Sino naman yon? mabibigla ka kapag nalaman mo ang aming boss ay isa sa 4 na haligi ni Longge, si Mengge. Ginoong Chin ngayon ay ipapakilala ko ang isang tao sa inyo. Isang taong pinupuri ni Ginoong Ye. Gusto ko talagang makilala. Siya ay si Long Ye. Longge? Ibig mong sabihin ang Longge na pinuno ng 3 lalawigan sa tabing dagat? Tama,
Si Longye ay galing din sa hirap. Salamat sa dating chairman na nagtaguyod sa kanya, kaya tapat siya sa dating chairman. Ano mang kailangan ninyo, sabihin lang sa kanya. Binibining Ye Xiaolong po, Ginoong Chin. Ay. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Longye at ngayon ay nakilala ko na kayo isang karangalan. Masyado pong mapagpakumbaba si Ginoong Chin. Tawagin niyo na lang akong Xiaolong. Kung may kailangan man kayo, sabihin niyo lang. Basta kaya ko, hindi ako tatanggi. Ang galing mong kausap. Longye, maupo po kayo. Mga tauhan pala ni Longye. Akala ko kung sinong dakilang tao. Inahamak mo si Boss Long. Tinatawag mong Long lang? Mukhang gusto mo nang mamatay. Tama. Maniniwala ka ba kung baliin ko ang mga buto mo? Hindi lang kayong mga cute. Kahit dumating mismo ang boss niyong si Longye, hindi siya makapagsasalita sa akin ng ganyan. Sino to? Ang lakas ng loob. Mga cute, dumating na ang boss ko. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo mamaya. Mga cute. Ikaw ba yung nandito kanina? Tama. Ako nga. Makinig ka. Pwede mong direspetuhin ako, pero hindi si Longye. Sa lugar ng Linhai, sino mang magalit kay Longye, kahit ang Diyos mismo ang dumating, hindi kanya maililikas. Naiintindihan mo? Ganon ba? Kung ganon, subukan ko nga yung sinasabi mo. Mga cute. Talagang di ka susuko hanggat di ka napapahamak. Mga tao, pulutin ninyo ang mga ngipin niya. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig mo. Opo. Tigil. Umeng, ako ang may utang sa'yo. Huwag mong idamay ang mga inosente. Wala siyang kinalaman dito. Suwanting, hindi pa kita hinahanap para pagbayarin. Ikaw na mismo ang nagpakita. Makinig ka. Kung ako lang ang ginulo niya, kapag maganda ang mood ko, baka pagbigyan ko pa siya. Pero dahil walang hiya siyang niyurakan ng Dragon Master, hindi ito matatapos ng ganito. Maliban na lang kung maging babae ka para sa akin. At itong munting cute na to ay lumuhod at magmano sa akin para humingi ng tawad. Tapos umikot sa palibot ng bahay na ito ng 3 beses at tumahol na parang aso. Baka sakaling pag-isipan ko. Ano pang hinihintay mo? Napakaswerte mo't maging babae ng aming boss. Ano pa ang inaantay mo? Ang maging babae ng aming amo ay napakaswerte mo. Tama nga. Maraming babae ang nakapila at nagmamakaawang maging babae ng aming amo. Ang aming amo ayaw sa kanila. Ikaw, huwag kang magpakamatigas ang ulo. Yunhai, huwag mo akong pakialaman. Salamat sa kabutihan ng iyong puso. Ayokong isama ka sa gulong ito. Ang gulong ito, tiyak nasasabak ako. Gusto kong makita. Kung may lakas kayong galawin ako. Maliit na suwail. Ngayon, talagang ipapaalala ko sa iyo kung bakit ganito ang mga bulaklak. Sandali lang. Natatakot ka na ngayon? Naghihingi ka na ng tawad? Nakikiusap ako. Tatawagan ko si Dragon Master. Gusto kong makita. Kung paano kayo pakikitunguhan ni Dragon Master. Ikaw pa ang magtatangka na tawagan siya. Katawa-tawa naman talaga. Kung gayon, maghintay kayo. Tingnan natin. Kaya ko kaya siyang tawagan? Sige, hintayin ko. Kapag hindi mo natawagan, papatayin kita agad. Hello? Ginonglong? Ako si Chin Yunhai. Ginong Chin, ang aga-aga naman. Ano ang kailangan mo? Nandito ako. May konting problema ako. Ano? May tao palang nangahas na gambalain ka. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Hindi ko siya patatawarin. Ang pangalan niya ay Wumeng. Sabi niya, tauhan mo raw siya. Iabot mo sa kanya ang telepono. Tatanungin ko, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Hindi naman siguro talaga siya. Tumatawag kay Ginoong Long? Paano posible yon? Hindi basta-basta makakontak kay Ginoong Long ang sinuman. Kung tatawagan niya si Ginoong Long, tumayo ako ng patiwarik at kumain. Halika. Pinapatawag ka ni Ginoong Long. Ang cute-cute mo. Niloloko mo ba ako? Ikaw pa ang may lakas ng loob na tawagan si Longye. Tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin. Kung marunong ka, agad-agad lumuhod ka at tumahol na parang aso. Kung hindi, ngayon din, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mas masahol pa sa kamatayan. How, Meng? Anong ginagawa mo?
Longye, totoo? Kayo nga talaga? Ang cute mo. Bulag ka ba talaga? Si Ginoong Chin ay hinahamon mo pa. Gusto mo bang mamatay? Wu Meng, hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin mo. Sa madaling salita, dapat mong pasayahin si Ginoong Chin. Kung may kahit kaunting hindi siya nasisiyahan, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Longye, naiintindihan ko. Huwag kayong magalala. Ano? Ngayon, naniwala ka na ba? Ginoong Chin, hindi ko nakilala ang iyong kapangyarihan. Pakiusap, patawarin mo ako. Boss, ikaw. Ano ba itong ikaw? Hindi ba kayo ang nagdala ng problema sa akin? Bumaba na kayo agad sa harap ni Ginoong Chin. Kung malaman ito ni Dragon Master, hindi kayo patawarin. Ginoong King. Nagkakamali kami. Ituring mo na lang akong maliit na hayop at palayain mo na. Oo nga, Ginoong Chin. Patawarin mo na kami. Sino ba talaga siya? Kilala pa niya si Dragon Master? Si. Dahil sa respeto kay Dragon Master, hindi ko na kayo pag-iinitan. Pero, yung mga bagay na inilagay ninyo sa pintuang ito, pati yung mga nakasulat sa pinto, alisin ninyo lahat. Lilinisin namin agad. Ginoong Chin, nalinis na namin lahat. Tingnan ninyo kung may hindi pa kayo nasisiyahan. Okay na. Ito ang tseke na 30 milyon. Mula ngayon, ang na ito? Tapos na. Hindi. Ginoong Chin, nagkamali kami. Kayo at si Binibining Su. Inuturing namin ito bilang aming pakinga. Ang dami mong sinasabi. Kunin mo na lang. Ang utang na ito ay tapos na. Mula ngayon, huwag nang makialam sa buhay ni Miss Su. Kung hindi, palalayasin ko kayo ng walang labis na pasakit. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Titiyakin namin hindi na kami magpapakita sa inyo at kay Miss Su. Umalis na kayo. Tara na. Maran. Yunhai, salamat sa iyo ngayon. Kung wala ka, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Huwag kang ganyan. Dahil matagal na tayong magkaklase. Kapag may problema ka, hindi kita pababayaan. Dahil nandito ka na? Tara, umakyat tayo sa taas. Si. Ang mga alak namin dito sa bahay ay medyo mura lang. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ayos lang. Kahit ano, okay lang sa akin. Oo naman. Paano mo nakilala isang taong katulad ni Longye? Wala lang. Noong mga nakaraang taon lang, nagkita lang kami ng hindi sinasadya. Isang hindi sinasadyang pagkikita, nakakatulong sa'yo ng ganito kalaki. Napakababa mo talaga ng profile. Pero kahit na ano pa ang sabihin, gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Malaking problema ang naayos mo para sa akin. Tingnan mo nga. Nagpasalamat ka na dati. Sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Huwag kang mag-alala. Ang perang inutang ko sa'yo, babayaran ko talaga. Pero, sa ngayon, ang kumpanya ko ay wala pang ganoong kalaking pera. Paano kung mas mabuti pa, Baka naman. mas mabuti pa, kahit na ikaw ang mag-invest ka na lang sa kumpanya namin. Ituring mo na lang na investment. Si. Mukhang nag-isip lang ako ng masyado. Paano naman maging ganoon si Wanting? Oy, talaga? Ayos. Gets ko na. Ano yon? Ang saya-saya mo. Sa isang araw pa, sa tabi ng dagat, malapit sa bayan, may isang lote doon. Ipapapublibid. Tourism Development Zone yon. Napakaganda ng lokasyon. Kapag nakuha mo, siguradong kikita ka. Ngayong nag-invest ka na sa kumpanya ko, bakit hindi ka sumama sa akin sa isang araw pa? Baka sakali, makapagbigay ka ng ideya. Siya. Sasamahan kita. At kukunin natin ang lupang yon. Ayos? Sana ang unang pagkakaisa natin ay matagumpay. Tagay. Tagay. Gabi na. Kailangan ko lang umuwi.
Yunhai. May oras ka ba bukas? Gusto kitang ilibre. Siya, Ako ang manlilibre sa pagkain na to, di ba? Ba't ikaw na naman ang gumagastos? pareho lang naman. Kahit sino sa atin ang gumastos. Ano sa tingin mo? Okay naman. Binibini, napakatalas ng mata ninyo. Isang tingin pa lang, napili na ninyo ang pinakamaganda sa aming tindahan. Ang pinakamahalagang damit dito. Ito, gawa ito ng isang kilalang international na designer, na personal niyang ginawa. Ito ang nag-iisang ganitong klaseng damit sa aming tindahan. Isang tunay na kayamanan. Siya. Ito na. Pakibalot. Opo, halina po kayo. Sumama po kayo sa akin sa VIP lounge. Magandang araw po, Binibini. Nabalot na po namin ang inyong damit. Ang kabuuang halaga po ay 1,000,000 piso. Salamat. Hoy, Wenting. Nahihiya ako. Binilhan mo pa ako ng damit. Ang laki ng ginastos mo. Ayos lang yan. Basta, sa tingin ko kasi, ang ganda talaga ng damit na to para sa'yo. Wait. Si Ginoong Su pala ito. Hindi ba siya yon si G? Su? Kilala mo siya? Siya yung kalaban ko na laging nanggugulo sa akin. Para lang maungusan ako, kahit anong maduming paraan, gagawin niya. Lahat ng negosyo ko, naagaw niya. Su Wanting? Balita ko, yung kumpanya mo malapit nang magsara. Paano ka nakakapalagay loob na pumunta sa ganitong lugar para mamili ng mamahaling gamit? Totoo. Kung ako sa'yo, isinara ko na lang yan. At umuwi na lang sa probinsya para magsaka. Giyagi, ang estado ng kumpanya ko, hindi mo na kailangang mag-alala. Yung mga mayayaman, may alaga silang mga binata, mga lalaking kasama nila. Ikaw naman, may inalaga ka pang matandang aso na ang cute-cute. Nabangkarote na siya. Anong mayaman siya? Tama ka diyan, mahal, tama ka. Yung mga mayayamang babae, ano ba ang inaalagaan, toy boy o mga alpha male? Ikaw naman ang inaalagaan mo ay isang matandang cute. Bangkarote na siya. Anong mayaman pa ang pinagsasasabi niya? Tama ka diyan. Honey, tama ka. Ang klaseng-klase ng tindahan nyo ay lalong bumababa. Anong klaseng tao ang pinapapasok nyo sa VIP lounge? Ikaw ngayon, paalisin mo sila agad. Baka madumihan pa ang mga mata namin na VIP. Pare-pareho lang naman gumagastos. May mga antas-antas pa ba? Siyempre naman, ito ang pinakamalaking shopping mall sa Linhai. Ikaw, isang lalaking umaasa lang sa babae. Karapat dapat ka bang makipantay sa akin? Talagang nakakatawa. Anong hinihintay mo? Paalisin mo na ang mga yan. Sinong nag-iingay sa VIP lounge? Sino yung nasa VIP lounge? Ang iingay nila. Sila yon? Ikaw yung maingay sa VIP lounge? Tanungin mo mga tauhan mo. Sino? Sino ba tong kumagat dito ng parang aso? Manager Song. Ako ay isang malaking kliyente na gumagastos ng dito sa inyo mahigit 5 milyon bawat taon. Ngayon, inaatas ko sa iyo na paalisin mo sila. Wala bang problema yon? Akala ko ba malaking pera? Sa bandang huli, 5 milyon lang pala sa isang taon. Sa ganitong halaga, nagmamalaki ka pa rito? Ikaw yung manager, di ba? Kung malaking kliyente ang 5 milyon sa isang taon, ako. Kung bibilhin ko ang buong tindahan nyo, anong klaseng kliyente ako? Anong kaya bang yan? Isang asong kumakain lang yan. Ilan ba pera mo? Ikaw lang, isang taong kumakain. Magkano lang ba ang pera mo? Tama. Kilala mo ito? Anong Supreme Black Dragon card? Isang sira-sirang card lang yan. Anong ipinagmamalaki mo? Ang cute-cute. Ni hindi mo kilala ang Supreme Black Dragon card. Tapos nagpapa-cute-cute ka pa rito. Lumabas ka. Dito, hindi kayo welcome. Manager Song, pag-isipan mong mabuti yan. Kung paalisin mo kami, pero ang inyong tindahan, malaking kawalan yan. Ang kita nyo ay babagsak ng husto. Tama. Pagdating ng panahon, maghintay kayo na magsara. Lumabas. Huwag mo akong pilitin na tumawag ng tao. Maghintay ka.
Ginong Ching? Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Nagkaroon kayo ng hindi magandang karanasan sa pagbili. Ang damit na ito ninyo, ang aming back office ay magpoproseso ng refund para sa inyo. Ituturing na lang namin ito bilang libreng regalo sa inyo. At isa na rin itong aming paghingi ng tawad. Eddie, sige, tatanggapin ko na. Wanting, umalis na tayo. Gusto ko sanang regaluhan ka ng damit, pero hindi ko inasahan na walang gastos ulit. Ayos lang. Yung pera, itabi mo muna. Kapag tayo'y nakipagtulungan na para mabili ang lupain sa baybayin. Pagkatapos noon, saka mo na lang ako pasalamatan ng buo, hindi pa huli ang lahat. Usapan na yan ha. Sa susunod, ako na ang manlilibre. Ako ang gagastos. Kung hindi, magagalit ako sa'yo. Sige, ayos lang. Sa susunod pa nga ako, hindi na kita aagawan. Yunhai. Matagal na akong may gustong itanong sa'yo. Ano yon? Ikaw, kasal ka na ba? Ako. Hiwalay na ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Okay lang. Lumipas na yon. Para sa akin, tapos na yon. Naisip mo na bang magpakasal muli? Ako. Kung may makilala akong bagay, tiyak na iisipin ko yon. Kasi naman, kailangan pa rin magpatuloy ang buhay. Kapag mag-isa ka, minsan mahirap talaga. Yexue, alam mo ba yung auction para sa lupa sa baybayin ng bayan? Parang narinig ko na yan. Pero maliit lang na auction ng Chengda Group. Siya na naman. Kung kailangan ninyo, maaari kong ayusin ng maaga. Sige, pumunta ka at batiin mo siya. Sabihin mo, napupunta rin ako bukas para tingnan ang auction. Ninong, bukas, yung auction sa lupa sa baybayin. Payagan nyo naman akong sumali. Bigyan nyo ako ng pagkakataon. Madali lang yan. Balak ko nga na paghiwa-hiwalayin ang pagbenta ng lupa. Yung pinakamalaking parte para sa'yo. Ninong, wala nang ibang sasabihin. Inuman na ito, kayo bahala. Ay, G, you. Tawag ni Yexue. Tawag ni Yexue? Dali, bigyan mo sa akin. Sige, tiyak kong aayusin ang lahat ng maayos. Ninong, anong magandang balita yan? Ang saya-saya mo. Hahaha. Siyempre, darating si Chairman Chin dito bukas. Ang Tianhai Group, si Chairman Chin, darating bukas. Totoo? Siyempre naman, totoo. Basta tayo ay makakapag-ugnayan ng maayos kay Chairman Chin. Sa hinaharap, magiging matagumpay tayo. Eddie, binabati kita. Ninong, Pumunta ka. Sabihin mo sa security office. Bukas, darating si Chairman Chin. Sabihin mo sa kanila, maging alerto silang lahat. bukas dating si Chairman Chin. Kailangan mo akong ipakilala ng maayos sa kanya. Para sa hinaharap, makisikat ako sa iyo, Ninong, para maalagaan kita ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Basta't may makakain ang iyong ninong, hindi ka magugutom. Sumunod ka lang sa ikin, tiyak na mabubuhay ka ng marangya at magiging masagana. Sige, Ninong. Ama, ito po ang inuman ko para sa inyo. Wala nang ibang sasabihin. Kayong bahala. Si, Ninong, tara, lulunurin ko na ito. oh. Ang tagal nating hindi nagkita. Ginoong Gia, narito ka rin pala sa bidding. Siyempre naman, ang napakagandang proyekto sa Binhai Town. Lahat ay nakatingin dito. At saka, narinig ko ngayong araw, darating din si Ginoong Chin. Kaya nga, Pumunta ako dito para makita ng ibang bagay. Ginoong Gia? Matalas ang tenga mo ah. Saan mo nakuha ang balita? Ginoong Gia, totoo namang pumunta ka para makakita ng iba't ibang bagay. Pero sasabihin ko sa iyo, ngayong araw, ang ninong ko, ang magpapakilala sa akin ng personal. Kay Chairman Chin. talaga? G. Lee, nakakapit sa malaking puno ni Director Chin? Ang tiyak na aangat ang iyong buhay.
Pagdating ng panahon, huwag mo sanang kalimutang tulungan ang kuya mo. Walang problema. Wanting? Ang swerte naman, nandito ka rin pala. Lihaw. Jiagui, bakit kayo nandito? Ang aking ninong ang nag-oorganisa ng auction na ito. Lee, magkakilala ba kayo? Siyempre magkakilala kami, matagal na kaming magkaklase. Bakit? Kilala mo rin si Wanting? Hindi. Wanting? Sabihin ko sa iyo, pinangakuan na ako ng aking ninong. Naiiwan sa akin ang pinakamagandang lupain sa baybaying bayan na ito. Dahil matagal na tayong magkaklase, kung hihingi ka lang ng tulong sa akin, papakiusapan ko ang aking ninong na mag-iwan din ng isang piraso para sa iyo. Wag na? Noong nag-aaral pa si Lihaw, hindi na siya mabuting tao. Lumayo ka sa kanya. Bakit hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Ang daming tao ngayon ang nakatingin sa cake na Binhai Town na to. Pasensya na. Ako kasi, wala akong ugali kung humingi ng tulong sa iba. Kung mabibili, edi bibilhin. Kung hindi, hayaan na. Boss Lee, kung ayaw niya, ibigay mo na lang sa Kinyong, lupang yon. Pagkatapos, yung komisyon, siguradong hindi magkukulang sa inyo. Wanting. Pasensya na, Wanting. Matrapik sa daan. Nahuli ako. Ayos lang. Hindi pa naman nagsisimula ang auction. Tingnan mo ito, nagmamadali ka. Pawis na pawis ka. Bakit sumama rin tong loko na to? Sabay na tayong pumasok. Siya? Sandali. Sino ang nagpasa sa iyo? Ah, kayo pala. Dumalo ako sa auction. Bakit hindi ako papapasukin? Ikaw? Ikaw, tong loko ka, dumadalo pa sa auction? Alam mo ba, bago dumalo sa auction, kailangang i-verify ang assets? Dito, bawat isang taong dadalo sa auction, ang net worth ay hindi dapat bababa sa 100 milyon. Kung hindi, walang karapatang pumasok. Gets mo? Lihaw? Bakit mo naiisip na wala akong 100 milyon? Lihaw? Bakit mo naiisip na wala akong 100 milyon? Ikaw? Ikaw ay isa lamang parasitong umaasa sa babae. Paano ka magkakaroon ng 100 milyon? Gusto mong pumasok dito? Walang pag-asa. Tama ba, Ginoong Lee? Walang pag-asa. Ano? Sa inyo ba galing ang auction na ito? Kayong lang ang susunod kung sino ang papapasukin? Tama ang sagot mo. Ang Chengda Group, ang aking ninong, ang nag-organisa ng auction na ito. Sila ang may hawak nito. MMI. At ipinangako sa akin ng aking ninong, ang Binhai Group ay magbibigay sa akin ng isang piraso ng pinakamagandang lupa. At saka, ngayong araw, si Chairman Jin ng Tianhai Group ay personal na dadalo. Hindi basta-basta mga walang kwenta ang maaaring pumasok. Tama si Ginoong Lee. Kung sakaling maabala ang pagdating ni Chairman Chin, ikaw kaya mo bang panagutan yan? Talaga? Sinabi ba sa iyo ng tatay mo? Yung Chairman Chen na yon? Ano ang pangalan niya? Hindi mo ba sasabihin, boss, na itong Chairman Chin ay ikaw mismo? Ano? Hindi ba ako mukhang ganoon? Halika, halika. Makinig kayong lahat. Itong munting cute na ito ay nagmamalaki na siya raw ay si Chairman Chin ng Tianhai Group. Yunhai. Ang pagpapanggap bilang Chairman Chin ay hindi maliit na bagay. Wanting, sasabihin ko sa iyo. Qin Yunhai, huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Ikaw ay, nangyari lang na apelidido mo ay Qin. Wanting? Huwag kang magpadala sa mga matamis na salita ng matandang cute na ito. Anong klaseng tao siya? Hindi alam ng iba, pero alam na alam natin yan. Ano ba ang ugali niya? Hindi alam ng iba. Tayo pa, hindi ba natin alam? Sasabihin ko sa iyo, noong nasa kolehiyo pa siya, napakadukha niya, wala man lang medyas na maisuot. Hindi mo alam to. Ngayon, ang lakas pa ng loob niyang sabihin na siya si Chairman Chin. Wanting, kung malaman ito ni Chairman Chin at magalit siya, madami rin. Ano man ang sabihin niya, maniniwala ako sa kanya. At saka, nagbibiro lang naman siya. Hindi naman niya diretsong inamin na siya si Chairman Chin. Wanting, nababaliw ka na talaga. Maniwala ka sa ganyang kasinungalingan ng isang manloloko. Ano naman kung maniwala ako sa kanya? Yunhai, huwag mo silang pansinin. Sandali. Ang mabuting tao, hindi ko maharang sa daan. Umalis ka dyan. Papasukin mo ako. Gusto mong dumaan dito? Walang problema. Dumaan ka sa pagitan ng mga hita ko. Gapangin mo.
Bilisan mo. Huwag mong harangan ang daan ng aming boss Lee. Lihaw, kaklase tayong lahat. Sa ginagawa mo, hindi mo ba naiisip na sobra-sobra ka na? Lihaw, magkaklase tayo noon, di ba? Hindi mo ba naiisip na sobra na ito ang ginagawa mo? Ako ang sobra? Wante, gusto ko lang ipakita sa iyo ang tunay na mukha nitong manloloko. Para hindi ka masaktan. Hindi ko kailangan yan. Lihaw, ang kumpanya namin, naipaalam na ng maaga. Si Yunhai ngayon, kasosyo na ng kumpanya ko. Anong karapatan mo para hindi kami papasukin? Anong karapatan? Dahil ang ninong ko ay si Ginoong Yu. Ang gusto kong papasukin. Ang ayaw kong papasukin, hindi papasukin. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang mga tao ko, aalis na yan ng kusa. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Mga tao mo? Sa ganitong lugar ng mga mayayaman, akala mo sino ka? Tama? Si Ginoong Lee namin, dahil lang dating magkaklase kayo, nagpakita ng konting respeto. Akala mo sino ka na? Hoy, ikaw! Wala kang karapatang magsalita dito. Inampas mo ako? Kung hindi ka aalis, Yunhai, ang kapal ng mukha mo. Manghahampas ka sa auction? ano naman kung humampas ako? Naniniwala ka ba? Na hahampasin kita. Oy, Ninong. Boss, Kumusta ang sitwasyon diyan? Nakarating na ba si Chairman Chin sa ganitong kritikal na sandali? Huwag niyong ipahamak ang lahat. boss. Wala pa si Chairman Chin. Pero meron kaming nahuli dito na isang walang hiya at pekeng tao. Nagpanggap pa bilang si Chairman Chin. Dito nagkakalat. Ano? Sino ba yung gago na yan na nagpanggap kay Chairman Chin? Hintayin mo ako. Paparating na ako. Si, boss, Bilisan mo. Chin, Yunhai. Naririnig mo ba? Paparating na ang boss ko. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon din at magmano ng 3 beses. Dahil sa respeto ko sa boss ko, baka sakali, napatawarin ka sa buhay mong yan. Luluhod ako sa'yo? Hindi ka dapat. Ay, Ang tigas pa ng mukha mo. Hindi mo ba sinabi kanina na darating ang mga tao mo? Nasaan na sila? Gago. Yung mga tao mo, baka natakot na at nagtago na lang? yung mga tao ko? Hindi ba't kanina pa nagtelepono na sa inyo? Ang yabang mo pa, gago. Yung tumawag kanina ay ang boss ko. Hintayin mo lang. Darating na ang boss ko at tuturuan kanyang magpakabait. Darating na ang boss ko. Hintayin mo lang. Dalhin mo ako agad. Yung impostor na nagpapanggap kay Chindong. Saan siya? Yan sa loob. Yunhai, huwag na lang kaya tayo ngayon. Huwag na lang sumali sa auction. Umalis na tayo ngayon. Aba, anong nangyari? Narinig mong darating na ang totoong boss Yu? Natakot ka at gusto nang umalis? Sabihin ko sa'yo, hindi ganun kadali. One thing. Ang dapat umalis ay hindi tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Siya yan. Itong walang kamatayang gagong to, nagpapanggap kay Chindong. Dali, sampalin mo ng gusto. Chin Yunhai, ngayon talaga malalagot ka kapag nakita ni Wanting. Ang totoong pagkatao mo, malalaman niyang isa ka lang palang hambog na impostor. Sa bandang huli, akin na si Wanting. Boss Yu, kanina pa gustong umalis nitong 2 impostor. Pinigilan ko sila para sa inyo. Chairman Ginoong King. Ginoong King. Paano nakarating? Hindi ka man lang nagpaalam para masalubong kita. Ha? Nagkakamali ka yata ng tao. Isa itong peking lalaking umaasa sa babae. Paano siya maging Ginoong Chin? Aray, Talagang walang mata ang hayop na ito. Pinatira kita dito. Ikaw naman, hinamak mo pa si Ginoong Chin bilang peke. Hindi lang niya sinabing peke ako. Gusto pa niyang gumaan ako sa pagitan ng kanyang mga hita. At kapangin iyon. Ano? makinig ka muna sa paliwanag ko. Wala ngang paliwanag. Gago ka. Dapa ka na. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Chin. Ginoong Chin, dahil magkaklase tayo noon, pwede mo ba akong patawarin? Pagkakaibigan? Kanina, sa harap ng lahat, pinahihirapan mo ako sa lahat ng paraan. Nang pinadaan mo ako sa pagitan ng iyong mga hita, naalala mo ba ang pagkakaibigan nating magkaklase? Ginoong Yu, narinig ko na ibinigay mo ang pinakamagandang lote sa kanya. Totoo ba ito? Chairman Chin, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Yung lupa ko, paano ko ibibigay sa kanya? Tatay, hindi ba't nangako ka sa akin? Hindi ka pwedeng umatras. Gago ka. Sino ang tatay mo?
Mula ngayon, tapos na tayo. Wala nang koneksyon. Wala nang anumang relasyon. Tatay, huwag mo akong iwan. Mga tao. Iwan ang kilap ninyo. Ayaw nang kita ulit. Jianqing, Tingnan ninyo, ganito ang pagtrato ko. Kontento na ba kayo? Sakto lang. Boss Pia. Saan ka pupunta? Chairman Chin, ako ang may kasalanan noon. Lahat ng pagkakamali, ako ang may sala. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Bigyan kita ng pagkakataon? Kahapon, pinatawad na kita. Ngayon, papatawarin kita ulit? Akala mo ba't pastol ako? Boss Yu, pakiusap, ipaalam sa lahat ng miyembro ng mga Chamber of Commerce ang mensahe ko. Mula ngayon, dito sa Linhai, hindi ko papayagan ang mga negosyanteng walang integridad na magpakita ulit. Naiintindihan mo ba? Aayusin ko na agad ito. Maraming salamat sa tulong, Chairman Chin. Nakuha namin ang lupa sa baybayin ng bayan. Anong pasasalamatan? Si President Su, ang partner ko sa kumpanya eh. Chairman Chin, sa katayuan ninyo, yung ganitong maliit na auction, hindi na ninyo kailangan dumalo. Mas mabuti pa yung oras ay samahan ninyo ang misis ninyo maglibot-libot. Pero si Wanting ay gusto talaga yung lupang iyon. Madali lang naman yan. Papakuha ko na lang ang lupang ito para sa inyo. Mababa lang ang presyo. Nakakahiya naman yan. Ang makapagnegosyo kay Chairman Chin, isang karangalan yan para sa akin. Tagay. Halika, Yunhai. Tikman mo ang steak na ako mismo ang nagluto. Siya. Ang sarap talaga. Ang galing mo magluto. Mas masarap pa kaysa sa mga restaurant. Mukhang, ang pagpunta dito sa bahay mo para kumain ay tamang desisyon talaga. Oo nga, kapag sa bahay kumakain, mas komportable. Naubos na ang alak mo. Kukuha pa ako. Siya. Wanting, okay ka lang ba? Wala. Okay lang. Wanting. 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 Kakaiba. Saan napunta si Wanting? Yunhai. Sa opisina ko, biglang may emergency meeting. Tulog ka ng tulog, kaya hindi na kita ginising. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Kung ano-ano lang ang niluto ko. Ang mundo ng negosyo sa ating lungsod ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga susunod na araw dahil sa mahinang pamamahala, patuloy na bumababa ang halaga ng stocks ng Zhao Group. Kahapon, nag-apply na sila para sa bankruptcy dahil sa pagputol ng kanilang funding chain. Sumali na rin ang Haoyang Real Estate sa bankruptcy liquidation. Hello? Wanting? Nasaan ka na? Kakauwi ko lang galing trabaho. Bakit ang aga mo ngayong umuwi? Hindi ba't may usapan tayong magkakasamang kakain? Siyempre, kailangan maaga akong umuwi. Wanting? Anong nangyayari, Wanting? Sagutin mo ako, Wanting. Boss Chen, ang tagal nating hindi nagkita. Li Hao. Ikaw pala? Anong gusto mong gawin? Anong ginawa mo kay Wanting? Ang babaeng mahal mo, siya ngayon ay maayos na maayos. Li Hao, pakinggan mo? Kung magkakagulo ka, wawasakin kita. Huwag kang magdaldal sa akin. Kung gusto mong mabuhay siya, pagkatapos ng 3 oras, pumunta ka sa lumang pabrika sa North City, magdala ng 100 milyong piso para sa negosyo. Binabalaan kita, binabalaan kita, binabalaan kita. Mas mabuti huwag kang tatawag ng pulis. Kung hindi mo na siya muling makikita. Oy. Buisit. Li Hao. Hindi kita patatawarin. Wanting. Gising ka na. Kumusta? Mas mabuti palayain mo ako ngayon. Kung malaman ito ni Yunhai, hindi kanya patatawarin. Bakit mo na naman siya binabanggit? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo siyang banggitin. Nagsiyasat na ako, umasenso lang siya dahil sa kanyang godfather. Sama na, iniwan sa kanya.
Kung wala ang mana na iyon, wala siya. Lihaw, hindi ba't ikaw rin ay umasenso dahil sa godfather mo? Kung wala siya, wala ka rin. Kahit walang pera si Yunhai, mas magaling siya sa iyo ng 100 beses. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo na siyang banggitin ulit. Huwag mo nang banggitin pa yon. Sinabi ko na sa iyo yan. Dahil sa kanya lahat, nasira ang karera ko. Kaya ngayon, wala na akong mukhang maiharap. Galit ako sa kanya. Sasabihin ko sa iyo, gagawin ko siya. Wasakin ang lahat ng meron siya. Ang lahat ng ito, kasalanan mo lahat. Hindi ka makakatakas ngayon. Suwanting, huwag mong isipin na dahil gusto kita, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano. Sa totoo lang, kahit mamatay ako, isasama kita. Lihaw. Tigilan mo yan. Shin Yunhai, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ang bilis mo namang dumating. Dala mo ba ang pera? Ang pera, nasa kotse sa labas. Ito ang susi ng kotse. Nasa iyo na ang susi. Pakawalan mo si Wanting. Akala mo ba tanga ako? Sabi mo nasa kotse ang pera, eh di nasa kotse. Ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Shin Yunhai, makinig ka. Ngayong araw na ito, hindi ko na balak mabuhay pa. Lihaw. Ano ang ibig mong sabihin? Yunhai, huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na agad. Baliw na si Lihaw ngayon. Oo, baliw ako. Sasabihin ko sa iyo, Shin Yunhai, sinira mo ang lahat sa akin. Ngayon, papapanoorin kita ng personal. Makita ang babae mo. Mamatay sa ilalim ng aking kutsilyo. Ga? Wag! Pag-usapan natin ito ng maayos. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Pera, reputasyon, katayuan, maibibigay ko lahat sa iyo. Hinihiling ko lang na palayain mo si Wanting. Pwede ba? Takot ka na. May araw ka rin. Sige, sasabihin ko sa iyo. Lumapit ka. Sasabihin ko sa iyo ng personal. Yunhai, huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka niya. Oo, niloloko kita. Lumapit ka. Halika. Kukunin ko ang buhay mo. Wag. Ginoong Long. Wanting, okay ka lang ba? Ang tanga-tanga mo naman. Hindi ba't sinabi kong huwag kang pumunta? Kung hindi ako pumunta, paano siya magkakamali? Wanting, para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Noong naglalaro pa ako ng patalim, naglalaro ka pa ng putik. Ang lakas ng loob mong harapin ako, magpakita ng galing sa harap ng dalubhasa. Ginoong Ching, ang lalaking ito, gusto mo bang tulungan kita? Ipadala natin siya sa mga autoridad. Gusto kong siya'y mabulok sa bilangguan habang buhay. Naintindihan. Tawagin ang mga tao. Dalhin siya. Shin Yunhai, kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Naalala ko noong nag-aaral pa tayo, gusto kong nakaupo sa tabi mo. Alam ko. Noon, mahirap ang pamilya namin. Tuwing bumibili ka ng siopaw, laging may 2 kang extra para sa akin. Ngayon, parang naabot na natin ang ating hangarin. Tapos na ang mga paghihirap. At simula na ng masayang buhay. Wanting. Mula ngayon, magiging maganda na ang buhay natin.